Isang araw, masakit na ang mga paa ni Aling Trina dahil 5 oras na siyang naglalako ng mga panindang kakanin. Maya-maya, nilapitan siya ng isang lalaki. Mukhang 20 anyos na ito. Manang, papakyawin ko na po mga paninda nyo para makauwi ka na po. Sigurado ka ba, iho? Bibilhin mo ang mga paninda ko? Hindi makapaniwalang sambit ni Aling Trina. Opo, napansin ko kasi na kanina ka pa naglalakad at mukhang pagod ka na. Magkano po ba lahat ng ito? Mga 5,000 pesos ang lahat ng ito. Pero dahil papakyawin mo ang paninda ko, ay bibigyan kita ng discount. Magiliw na saad ng matanda. Wag na po. Heto na po ang 5,000 piso. Kumuha ng pera sa wallet ang lalaki at inabot yun sa matanda. Dahil sa sobrang excitement, ay agad na tinanggap ni Aling Trina ang pera. Dali-dali niyang inilagay sa plastic ang mga kakanin at ibinigay yun sa lalaki. Salamat, iho. Hulog ka ng Diyos. Dahil sa iyo ay makakauwi ako ng maaga. Habang binibilang niya ang pera, ay may napansin siyang kakaiba. Iho, peke itong pera na ibinigay mo sa akin. Ano pong sinasabi niyo? Tunay ang pera na yan. Giit ng lalaki. Hindi mo ko mauuto. Kahit matanda na ako ay alam ko pa rin ang kaibahan ng peke sa tunay na pera. Akin ang mga paninda ko. Ibalik mo sa akin yan! Bulyaw ni Aling Trina habang pilit na kinukuha ang mga supot. Hindi! Akin ang mga ito dahil ibinigay mo na ito sa akin. Giit ng lalaki. Ang kulit mo! Ibalik mo nga yan sa akin eh! Kailangan ko na ibenta mga yan para may kitain ako. Sabi ni Aling Trina. Patuloy siyang nakipag-agawan sa kanyang paninda kaya nawalan siya ng balanse at napaupo siya sa lupa. Aray ko! Ang sakit ng bewang ko. Tulungan mo ko. Hindi ako makatayo. Sabi niya habang itinataas ang kanang kamay. Bahala ka dyan, tanda. Sabi ng lalaki habang tumatawa ng nakakaloko at mabilis itong tumakbo paalis. Hoy! Pumalik ka dito! Maggagantiyo ka! Sigaw ni Aling Trina pero hindi man lang siya nilingon ng lalaki. Sinubukan niyang tumayo pero mas lalong sumakit ang kanyang balakang. 65 years old na siya kaya marupok na ang mga buto niya sa katawan. Luminga-linga siya sa paligid pero wala siyang makita na ibang tao kaya hindi siya makahingi ng tulong. Maya-maya huminto ang magarang kotse sa harapan niya at bumaba mula roon ng isang babae. Sa palagay niya, 30 anyos na ito. Manang, ayos ka lang po ba? Sabi ng babae habang tinutulungan ang matanda na tumayo. Medyo masakit lang ang bewang ko. Salamat dahil dumating ka. Ano nga palang pangalan mo, iha? Ako po si Jessie. Ikaw po, ano pong pangalan mo? Magalang na sabi ng dalaga. Trina ang pangalan ko. Tawagin mo na lang akong Aling Trina. Magiliw na sabi ng matanda. Sige po, pero ano pong nangyari sa inyo? Bakit ka po nakaupo sa lupa? Nabiktima ako ng loko-lokong customer. Binayaran niya ako ng peking pera. Sinubukan kong bawiin ang paninda ko, pero itinulak niya ako at tinakasan niya ako. Sagot ni Aling Trina habang iniinda ang pananakit ng kanyang bewang. Marami na talaga mga pansamantala ngayon. Kahit matanda, binibiktima nila. Sabi ni Jessie, sabay iling. Mabuti pa po, sumama ka sa akin. Kailangan po nating i-report sa mga pulis ang nangyari sa iyo. Papunta tayo sa ospital para ipa-check up ang bewang mo. Nag-aalalang saad ni Jessie. Naku, wag na. Wala akong pambayad sa ospital. Uuwi na ako. Ipapahilot ko na lang itong bewang ko. Sabi ni Aling Trina. Akmang aalis siya pero hindi siya makahakbang na maayos. Pero mas maganda po kung matignan ka ng doktor. Huwag ka pong mag-alala. Ako ang magbabayad ng pagpapacheck up mo. Sabi ni Jessie habang patuloy na inaalalayan ang matanda. Totoo ba yan, iha?
Baka pinagtitipan mo lang ako, ha? Tanong ni Aling Trina habang nakakunot ang noo. Huwag ka pong mag-alala. Hindi ako katulad ng lalaki nang gagantiyo sa iyo. Tara na po, kailangan na kayo matignan ng doktor bago pa lumala ang pananakit ng katawan nyo, sabi ni Jessie. Sige, iha. Tugon ni Aling Trina at sumakay na siya sa kotse ng dalaga. Pagkarating sa ospital ay agad siyang sinuri ng mga doktor. Sumailalim din siya ng iba't ibang test. Sa kabutihang palad, maayos naman ang resulta ng mga test. Habang sa loob ng kotse ay masayang nag-uusap sina Aling Trina at Jessie. Iha, salamat sa tulong mo, ha? Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Hindi mo po kailangan bumawi sa akin. Ang isipin mo na lang po ay ang pagpapagaling mo. Uminom ka po ng gamot sa tamang oras at magpahinga ka muna. Bigla naman dumilim ang mukha ng matanda. Aling Trina, bakit bigla ka pong nalungkot? May nasabi po ba akong mali? Tanong ni Jessie. Wala, iha. Iniisip ko lang kung paano ako kikita ng pera habang nasa bahay ako. Hindi naman kasi tumitigil ang mga gastusin. Kailangan kong bayaran ang tuition fee ng apo ko. Magbabayad din ako ng tubig at kuryente, sabi ni Aling Trina habang hinihilot ang sentido. Heto po, sana po makatulong po ito sa inyo. Pumunit ng cheque si Jessie at inabot yon sa matanda. Nanlaki naman ang mga mata ni Aling Trina habang tinitignan ang cheque. 55,000 to, ah! Ang laking pera nito! Bakit mo ko binibigyan ng ganitong halaga? Makakatulong po yan sa inyo. Pwede mo yang gamitin para makapagtayo kayo ng maliit na negosyo. Nang sa ganoon, hindi nyo na kailangan maglakad ng malayo para lang magtinda. Kung sa bagay, tama ka. Pero, bakit mo ko tinutulungan? Ngayon lang naman tayo nagkakilala. Pagtataka ni Aling Trina. Naalala ko po kasi sa inyo ang lola ko. Siya ang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Siya rin ang dahilan kaya nakapagtayo ng soap business. Sayang nga lang dahil wala na siya. Sabi ni Jessie, naging emosyonal ito na mapag-usapan ang lola nito. Pasensya ka na, iha. Masyado akong matanong. Nalungkot ka tuloy. Paumanhin ni Aling Trina. Ayos lang po yun. Basta, kunin mo na po itong tseke. Magtatampo po ako kapag hindi mo ito tinanggap. Siyempre, tatanggapin ko ito dahil kailangan ko ito. Salamat ulit, ha? Wala po yun. Ihahatid na po kita sa bahay nyo para makapagpahinga ka na. Saad ni Jessie at hinawakan nito ang manibela ng kotse. Tumango naman si Aling Trina at itinuro niya sa dalaga ang address ng bahay niya. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa nakarating na sila sa Gabaya Street. Nandito na tayo, iha. Gusto mo bang pumasok sa loob para maipakilala kita sa apo ko? Ipagtitimpla rin kita ng juice. Salamat na lang po. Pero kailangan ko nang umuwi eh. Sige, iha. Mag-iingat ka. Wika ni Aling Trina at bumaba na siya sa kotse. Ngumiti lamang si Jessie at pinaandar na nito ang makina ng sasakyan. Dahan-dahan namang naglakad si Aling Trina papasok sa loob ng bahay at pinuntahan niya ang apo niyang si Jerome. Nadatnan niya itong nakaupo sa sofa habang nagbabasa ng libro. 18 anyos lamang ito. Lola? Bakit ka po nakatungkod? Napatayo ang binata dahil sa sobrang gulat. Ito ba? Ibinigay ito ng mga nurse sa ospital. Tugon ni Aling Trina. Na-ospital ka po? Ano pong nangyari sa inyo? Natatarantang sambit ni Jerome. Niloko kasi ako ng lalaking customer. Pero may babaeng dumating at tinulungan niya ako. Ibinigay niya din sa akin ang cheque na ito, sabi ni Aling Trina habang ipinapakita ang maliit na papel. Pero, bakit ka po niya binigyan ng cheque? Pagtataka ni Jerome. Mahabang kwento.
Basta ang mahalaga, may pera na tayo para makakuha ng pwesto sa palengke. Mas malaki na ang puhunan natin, kaya mas madadagdagan na ang mga paninda natin. Nasayang saad ni Aling Trina. Tama ka po. Pero, sino po yung babaeng tumulong sa inyo? Gusto ko po siyang tawagan para makapagpasalamat ako sa inyo. Nakangiting sabi ni Jerome. Jessie ang pangalan niya, pero hindi ko nakuha ang number niya. Hindi ko rin alam kung saan siya nakatira. Saad ni Aling Trina. Sayang naman po. Hindi ko man siya nakausap. Di bale, alam naman niya ang address ng bahay natin. Baka dumalaw siya sa mga susunod na araw. Sige po, pero sa ngayon, magpahinga ka muna. Halika na po, pumasok ka po muna sa kwarto mo. Sabi ni Jerome at inalalayan nito ang matanda. Kinabukasan, nagpunta ang maglola sa bangko upang ipa-cash in ang tseke. Hindi naman sila nag-aksaya ng panahon. Agad silang naghulog ng upa sa palengke at bumili sila ng karagdagang paninda. Sa kabutihang palad, tinangkilik ng mga customers ang mga kakanin na binebenta nila. Kasabay nun, unti-unti nang gumaling ang pilay ni Aling Trina. Isang gabi, abot tenga ang ngiti ni na Aling Trina at Jerome habang nagbibilang ng pera. Lola, 100,000 pesos pong kinita natin sa loob lang ng isang buwan. Sobrang laki po nito. Ngayon lang ako nakahabak ng ganitong kalaking pera. Sabi ni Jerome habang namimilog ang mga mata. Oo nga, apo. May pambili na tayo ng mga makina para mas mapadali ang pagluluto natin ng mga kakanin. At kapag nagtuloy-tuloy ang maganda nating kita, ay pwede na tayong kumuha ng mga empleyado. Nagiliw na sambit ni Aling Trina. Sana nga po, Lola. Sagot ni Jerome, sabay ngiti. Patuloy na nag-uusap ang maglola hanggang sa itinabi na nila ang pera at niligpit ang mga kasangkapan sa pagtitinda. Mas lalo pang sinipagan ni na Aling Trina at Jerome ang pagtitinda hanggang sa lumipas ang 2 taon. Mas dumami pa ang mga customers sila hanggang sa nakapagtayo sila ng restaurant. Dahil sa magandang takbo ng kanilang negosyo ay unti-unti na silang nakapagpundar ng sariling pwesto at mga sasakyan. Lumipat na rin sila sa malaking bahay. Nakapagtapos na rin sa pag-aaral ng kolehiyo si Jerome kaya ito na ang namamahala sa kanilang negosyo. Si Aling Trina naman ay nagpapahinga na lamang sa kanilang bahay. Isang araw, nakatayo sa labas ng restaurant ang maglola. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may negosyo na tayo. Mula sa paglalako ng kakanin ay nakapag-open na tayo ng 5 branches ng restaurant. Saad ni Jerome, naluluha ito dahil sa sobrang saya. Ang lahat ng ito ay nang dahil sa tulong ni Jessie. Kamusta na kaya siya? Simula noong tinulungan niya ako ay hindi ko na siya nakita. Wika ni Aling Trina. Gusto ko nga rin po siyang makilala. Pero baka busy siya sa pagpapatakbo ng negosyo niya. Kaya wag na po natin siyang istorbohin. Payo ni Jerome. Pero gusto ko pa rin talaga siya makita. Apo, pwede mo ba ako tulungan? Sige po, Lola. Gagawa po ako ng paraan para makita ang babaeng tumulong sa iyo. Sambit ni Jerome habang tumatango. Umaliwalas naman ang mukha ni Aling Trina dahil sinabi ng kanyang apo. Isang araw, katatapos lamang magsimba ni Aling Trina, habang naglalakad palabas ng simbahan ay nakita niya ang babaeng pulubi na nanginginig sa gutom. Naaawa siya sa babae kaya nilapitan niya ito. Iha, eto ang 100 pesos. Pambili mo ng tinapa. Napauwang ang bibig niya nang makilala ang babaeng palubi. Jessie? Ikaw na ba yan? Aling Trina? Saan ng babae habang nanlalaki ang mga mata? Ako nga ito, Iha. Ano nangyari sa iyo?
Takang-taka si Aling Trina habang tinitignan ng babae mula ulo hanggang paa. Mahabang kwento po eh. Marami po kasing nangyari. Naluluhang saad ni Jessie. Sige, mamaya ka na magkwento. Sa ngayon, kailangan mo munang kumain. Halika, sumama ka sa akin. Dinala ni Aling Trina ang babae sa restaurant na pagmamay-ari niya. Hinayaan niya itong orderin ang mga pagkain na gusto nito. Habang kumakain si Jessie, ay napansin niyang sunod-sunod ang pagsubo nito at parang ilang araw na itong hindi nakakain ng maayos. Salamat po dahil nilibre mo ko ng pagkain. Busog na busog po ako, sabi ni Jessie sabay lagok ng tubig. Wala yun. Pwede kang kumain dito kahit kailan mo gusto. Hindi mo kailangan magbayad dahil ako ang may-ari nito. Naawang saad ni Aling Trina. Ikaw po pala ang may-ari nito? Mukhang umunlad na po talaga ang buhay mo, paghanga ni Jessie. Dahil iyon sa tulong mo. Pinaunlad ko yung perang ibinigay mo hanggang sa nakapagtayo ako ng 5 branches ng restaurants. Masaya po ako dahil ginamit mo sa tamang paraan yung perang ibinigay ko, sabi ni Jessie. Ako rin, Iha. Huwag mo sanang mamasamain ang itatanong ko sa iyo. Anong nangyari sa iyo? Bakit ka namamali mo sa daan? Nalugi po kasi ang negosyo ko dahil sa mister kong sugarol. Inubos niya ang pera ko sa pagsusugal sa kasino. Kinailangan ko ring bayaran ang mga utang niya kaya binenta ko ang mga ari-arian ko. Pero noong naubos na ang pera ko, ay iniwan niya ako para sa ibang babae. Pagkukwento ni Jessie habang umiiyak. Tahan na, Iha. Huwag mong sayangin ang luha mo para sa walang kwentang lalaki. Nandito naman ako. Tutulungan kita. Heto, tanggapin mo ito. Pumunit ng tseke si Aling Trina at ibinigay yun sa babae. Totoo po ba ito? Bibigyan mo ko ng 500,000 pesos? Hindi makapaniwala si Jessie habang binabasa ang nakasulat sa tseke. Oo, Iha. Ibinabalik ko lang ang tulong na ibinigay mo sa akin. Nakangiting sambit ni Aling Trina. Pero hindi naman po ganito kalaki yung perang ibinigay ko sa inyo noon ha. Nahihiyang sambit ni Jessie. Hindi na importante kung gaano kalaki ang perang na ibigay ko sa iyo. Basta ang gusto ko lang ay makabangon ka. Gagabayan kita hanggang sa maiayos mo ulit ang buhay mo, sabi ni Aling Trina at pinisil niya ang kamay ng babae. Salamat po, Aling Trina. Hindi ko akalain na ikaw pa ang tutulong sa akin. Akala ko nga nakalimutan mo na ako, wika ni Jessie. Naluluha ito dahil sa sobrang tuwa. Pwede ba naman yun? Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ang buhay ko at ang apo ko. Magiliw na sambit ni Aling Trina. Pinunas naman ni Jessie ang luha sa mga mata nito at ngumiti ito. Nag-alala si Aling Trina para kay Jessie kaya inaya niya itong tumira sa kanyang bahay. Mabilis naman itong nakasundo ang apo niyang si Jerome. Katulad ng ipinangako niya, ay tinulungan niya si Jessie na magpatayo ng maliit na clothing business. Patuloy niya itong ginabayan hanggang sa unti-unting lumago ang negosyo nito. Pero kahit may sarili na itong pera, ay hindi niya pa rin ito pinaalis sa bahay niya dahil gusto niya itong makasama. Parang apo na rin kasi ang turing niya rito. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!